So nag-move ako sa Arizona, pero hindi as a CNA, as a caregiver. What took you 3 years to buy your first car? Mga Yung ganun. nakikita mo sa news, no? Ikaw na yung nandun para Oo, mag-assist ng mag-handle. patient eh. Oo, mag-handle. Hey everyone, welcome back to the show. I'm your host Daniel, and on this episode we have Nurse JC. He started his career here in the U.S. a skilled nursing facility, and then transferred to a step-down unit, and then to a neurotrauma telemetry, and then to acute dialysis. He is based here in Arizona, and then he took the bus for 3 years going to work. Wow. Hey JC, welcome back to the show. Hey, Nurse Danielle, thank you for inviting me dito sa talk mo. Sa mga viewers, hello. Hello. Grabe, no? Kumusta? Sobrang init dito sa atin, Oo, no? nagsimula na. Sabi ko sa'yo, nagsimula na. Medyo delay pa yan. Medyo okay pa this year. Kasi usually around May, mainit na sobra. Medyo kalma pa. Pero ngayon, nagsimula na siya. Oo nga grabe. Akala ko yung una, mas mainit sa Pilipinas. Pero after 1 to 2 months, grabe, sobrang init to talaga dito sa atin. Pinagkaiba lang niya, medyo dry lang tayo. Dry heat ba? Parang ganun. So, yung init sa Pilipinas, mas mainit kasi gawa ng humidity. Tama. Grabe na parang na-feel mo yung araw dito parang oven, no? Sa init. Parang sobrang lapit lang ng araw. Yeah, so anyway, JC, can you share us your story lang as a nurse? Why did you take nursing and kailan ka nag-NCLEX? Yeah, so simulan natin sa umpisa. Nag-take ako ng nursing dahil as far as I remember, na-stroke yung lola ko. Parang high school pa lang ako noon eh. So, nagkasakit siya. So, in my mind, sabi ko, gusto ko alagaan yung lola ko noong time na yon. So, nag-take ako ng nursing 4 years. Sa atin, sa Pilipinas, 4 years lagi, syempre. Nag-graduate ako 2009. 2009 ako nag-graduate sa San Pablo Colleges, sa San Pablo City, sa Laguna. Hello sa inyo. So, nag-graduate ako pero hindi ko na-secure yung license sa Pilipinas. So, pinagkaiba nun. Hindi ako registered nurse sa Pilipinas. Dito lang sa US. Kasi after graduation, kailangan kong lumipad. Kasi yung visa ko is immigrant visa. Pinetition ako nung parents ko. So, ang nangyari, before 21, ayun ang rules eh. Before 21, dapat makaalis ka na. Otherwise, mag-iintay ka ng siguro mga 10 years to 15 years pa or maybe longer. So, ang nangyari, nabigyan ako ng visa before 21, saka ako nakalipad. So, wala talagang chance na ma-secure yung license sa Pilipinas. Yan. And then dito naman, matagal pa. So, 2009, nag-NCLEX ako, nakapasa ako is 2017. Ganun katagal. Oo nga, no? Yeah. Parang 8 years ba, no? Oo, matagal. But 2009 to 2017, matagal. So, pero within those time frame, ang trabaho, iba-iba. Marami na experience na iba-ibang trabaho. Gaya nung nag-start ako. Kasi unang dating ko sa US, it was July 2009. Sa San Francisco ako noon. Nag-start ako sa California. So, anong nangyari? Walang trabaho, right? May nagsabi sa amin na, i-challenge mo yung yung CNA test. Well, hindi ako nag-school sa CNA. Nag-challenge lang ako nung test nila. Parang exam. And then, pinanood ko lang, YouTube lang. Pinanood ko sa YouTube yung demonstration, yung return demo sa atin sa Pilipinas sa return demonstration. Kasi kailangan mong i-show yun eh. Tapos written. As a new grad pa ako noong 2009. Fresh pa lahat. So, ang mga kasabay ko doon, hindi ko kakilala, mga galing doon sa school ng CNA. Mga nagde-demo kami sa isa't isa.
Pero ang akin, challenge ko lang yung test nila. So nakuha ko. Trabaho ko bilang CNA doon. Oh, galing ah. Oo. Nice ah. Pero as you know, yung CNA sa atin, wala naman eh. There's no such thing, di ba? Parang, ewan ko lang ngayon, baka meron na. Very few. Oo. Pero kung nag-aral ka ng nursing, ang alam mo, yung pagiging nurse, di ba? So, yung ginagawa ng CNA, wala talaga, as in wala. Dito ko na lang natutunan kung paano gawin. Oo. Yeah. So, gaano ka katagal nag-work as a CNA? So, nag-work ako sa CNA sa California like almost a year. Tapos, nag-move ako dito sa Arizona. So, nag-move ako sa Arizona, pero hindi as a CNA, as a caregiver. So, nag-visit ako dito, naghanap ako ng trabaho for 2 weeks. Tapos, di na ako bumalik sa San Francisco. Dito na, nakahanap ako ng trabaho as a caregiver sa assisted living, memory care facility. So, yung naka-lockdown sila, may mga dementia, Alzheimer's resident. Ang tawag nila resident eh. Hey nurses, if you like this video, please make sure to subscribe to my newsletter to get more information about migrating to the States and getting the right employer. Let's go back to the video. Yeah, I heard that with my coworkers sa CNA din na nagtatrabaho din sila sa mga parang they call it group homes, yung iba dun sila nag-work. Yeah, so can you share me what made you decide to transfer from San Francisco to dito sa Arizona? Kasi nung time na yon, nandun lang ako sa tumira ako dun sa uncle ko. Ngayon yung brother ko, tsaka yung dad ko nandito sa Arizona. Kasi parang ang gusto ko lang mangyari nun, gusto kong i-try yung California board ba. Kasi madali daw i-take yung nursing boards doon kasi hindi kailangan ng mga IELTS. Straight lang from school yung transcript, gano'n. Pero nag-apply ako. Ang problema sa Board of Nursing ng California, mahigpit sila. Meron silang sinasabi na discrepancies sa cases natin. So, hindi nila may push through yun. Ang application non-refundable. Di kuha lang sila ng pera. So sabi ko, di na lang. Kaya yun. Oo, naalala ko parang recently kasi tumitingin din ako minsan, no? Kasi ang dami kong, not really madami, pero I have friends there, family. And yung California Board of Nursing, ang mahal na application, $700 ata. Oh my God. Mahal O na. baka mas mataas pa kasi parang last year pa yun. Kasi minsan nagtataas-taas, diba? Sobrang so medyo mahal. Ang mahal na. Sobra naman. Parang nung time na yun, parang 100 plus lang. Talaga? Oo. Sobrang mahal na. Tapos may mga live fingerprint pa. Mga ganun process. Diba? Live fingerprint process. Dito, lang yung manual eh. So nagtrabaho ka sa as a caregiver and then teka, share ko lang, no? Grabe, no? Yung mga trabaho ng CNA dito sa Amerika, masasabi ko lang na ang bigat ng trabaho nila. Mabigat talaga. Yung balian ng likod, parang ganun ba? Yeah, exactly. Balian ng likod. Kaya yung mga Pilipino na nurses, talagang tumutulong sa mga CNA. Kasi alam mo yun, pag galing ka sa atin talaga, alam mo mga Pilipino matulungin eh. Talagang tutulungan mo kasi mukhang nakakaawa yung mga CNA pagka mabibigat yung pasyente talaga. Hindi naman pwede mag-isa lang sila, di ba? Tapos yung mga CNA, napansin ko pag Asian, ang liliit din, no? Tulad dati. Pero malalakas. Yun nga, ang galing nila. Grabe. Oo, matitibay yung mga yun. And then, can you share me kung parang what made you decide to finally take the NCLEX, and sa Arizona Board of Nursing ka rin ba dumiretso o pumili ka pa ng ibang Board of Nursing and then nag-endorse ka back to Arizona? So dito na ako nag-apply as a NCLEX do sa NCLEX na state dito na talaga. Ang requirements lang dito yung IELTS. So I had to take the IELTS. Pumunta ako dun sa sa University of Arizona to take the IELTS. Sabi ko, pero self-review lang,
bumili ako ng book sa sa bookstore. Tapos meron yung CD that time. The CD pa eh. Hindi pa ngayon siguro mga digital na. Oo. So CD, napapakinggan mo kasi 'di ba, listening, writing, speaking. Pero naipasa ko siya one shot lang, luckily. So mabuti. Kasi iba daw nag-struggle talaga kasi mahirap naman talaga. Oo, totoo, mahirap. Kasi, no, parang napapansin ko pag nag-IELTS, parang very formal lahat, no? And then pagdating mo dito, yung mga tao, kung mag-English, parang very slang na parang, hey, what you doing? And Na then, ang hindi naman bilis. ganun sa, ito, bilis. Pag sa IELTS ka, mas, no? Iba eh. Yeah. At saka Mas strict talaga. counted ang words, 'di ba? So kailangan Exactly. talagang kalkulado ang mga writings mo. Tsaka tama yung mga sinasabi mong words. Oo, tama. Hindi mababaw lang. Pero yun, awa ng Diyos nakapasa. So, pero meron akong mga kaibigan na hindi ko alam kung current pa to Kasi yung iba, as long as nag-work ka na dito sa States for 5 years, kahit hindi nurse or not health related, tapos nag-apply ka ng Board of Nursing dito sa Arizona, hindi mo na kailangan ng IELTS. Sasabihin mo lang sa kanila. So, hindi ko alam yun. So, I went through the process nung normal na process. Kung alam ko lang, di sana, nakamenos ako ng isang step. Okay. And then, so, pagkuha mo ng, so, since immigrant ka na, so, nakapag-NCLEX ka, ang requirement dito is Arizona, hindi mo na kinailangan ng visa screen, no? Hindi na. Parang diretso na siya. Parang fingerprint lang. Ganun. Tapos yung IELTS, tapos yung exam mismo. I see. Yeah. Okay, that's good. And then, so pagpasa mo ng NCLEX, what year was that? And then, paano ka, nahirapan ka ba maghanap ng trabaho that time? Paano yan? So, ang nangyari, dito sa Arizona, pag 5 years ka nang hindi nag-work or certain period, may time na hindi ka nag-work as a nurse, kailangan mo mag-take ng refresher course. So, I had to take one semester of refresher course. So, modules, like dun sa mga community colleges, meron nun. And then, you have to do clinical hours. Parang 168 hours na clinical hours. So, same thing, kahit hindi Pilipino or basta nawala ka sa service ng within time, like 5 years, I think, na hours, kailangan mong kumuha bago ka ma-renew yung license mo. Yeah. So, nag-take ako noon and then my clinicals sa SNF, sa skilled nursing. So, naging madali sa akin kumuha ng trabaho. I see. Yeah. I see. Yeah. So, teka, regarding that, yung may extra pang babayaran yun? Kung meron, magkano yun? So, parang tuition din siya. Kasi pumapasok ka parang isang the whole semester. So, magti-tuition ka, parang nung time na yun, ang binayaran ko siguro mga almost 4,000 the whole semester. Parang tuition fee. Ganon. I see. Okay. Pero yung clinical hours mo, yung clinicals mo, walang bayad. Para maghahanap ka ng preceptor mo. I see. Okay. Pero hindi ka mabibigyan ng license. Bibigyan ka lang ng temporary license. Hindi mo makukuha yung regular license hanggat di mo na-meet yung refresher course program na yun. I see. Okay. Buti hindi ganun kamahal. Tama lang. Yeah, I know. Tapos kung taga dito ka pa sa Arizona, may discount pa yun. Parang in-state ba? Parang ganun. So, bukod pa yun eh. Bukod pa yun sa mga out of state, tas may in-state, may discount pag taga dito sa Arizona. I see. So sa mga sabihin natin sa mga nurses na may asawa sila na nurse din pero hindi nag-practice ng nursing, going to take up NCLEX lang. Kailangan pala talaga nila, no? So regarding that, sa refresher course,
mahirap ba maghanap ng preceptor? Paano yung process doon? Or parang bibigyan ka ba ng listahan ng Board of Nursing, ito yung mga pwede mong applyan, ganon? So, ang nangyari sa akin, meron akong, yung sister-in-law ko, nag-refresher course siya. Then, so, ang nangyari, yung preceptor niya, naging preceptor ko din. So, madali ako nakakuha. Pero yung kay Mrs. nung nag-preceptor, yung kasi si Mrs. nag-refresher course din. Ang kumuha sa kanya, no, I think nagtawag siya sa mismong hospital. Tapos kinuha siya, yung educator doon, sinet up siya with someone. Tapos then yung hospital, sinabsorb naman siya afterwards. So madali din siya nakakuha ng trabaho doon din sa unit na pinag-preceptoran niya, which is the trauma PCU at that time. I see. Okay. So talagang pwede rin pala talagang mag-refresher sa skilled nursing facility or sa hospital. Or yeah, as long as nurse yung magpe-precept sa'yo. Okay. That's good. Okay. Wow. Grabe. Umpisa pa lang natin. Dahil mo na lang ma-share agad. Madami. Kung tutusin. Yeah. So, teka, no? Can you share lang yung experience mo sa SNF? Anong klaseng SNF siya? Kasi, so back in the Philippines, usually, pag nag-a-apply, pag yung mga ibang employers nag-a-apply, naghahanap ng mga applicant na nurses, since walang skilled nursing facility sa atin, minsan kasi hindi na di-discuss na itong SNF, may mga MEC-vent sila na patient. Yung ibang SNF naman, parang wala talagang stable yung patient katulad sa amin. So, ikaw, anong klaseng SNF yung natrabahuan mo and gano'n katagal doon? So, itong SNF na pinag-workan ko, wala siyang mga mechanical vents, which is good at that time kasi wala naman akong experience eh. Parang on the spot eh. Kasi ang nangyari, itong isa kong pinag-applyan na to, which is yung naging full-time ko na SNF, nag-walk-in lang ako. Walk-in. And then na-meet ko yung manager, yung supervisor doon. Sabi niya, bumalik ka bukas. Yung pala hired na ako. Hindi ko alam. So hired na pala ako. On the spot, kasi wala akong experience as a nurse nun. So doon lang, na-train lang doon. Pero ang mga pasyente namin, medyo stable siya. Yung lang din, parang acute, post-acute care. So galing mga hospital, may mga bali, ganun, mga fracture. So same lang din. Then meron din silang long-term na side. So they have like skilled nursing and then long-term side na mas maraming pasyente. Kasi dun sa skilled nursing, parang the ratio is like 1:10 or 1:8, something like that. Pero sa kabila, masyado marami, parang 20 plus na. Sa dementia, you mean? Sa long term. Oo. Yung sa pinagtrabaho ko, walang mga memory something. Parang dalawa lang siya, skilled lang at saka long term siya. Okay. And actually parang yun yung para sa akin yung mga 10 to 20, parang yun lang talaga yung ideal no sa skilled na mga patient no. Kasi mas marami doon, medyo mabigat na kasi may mga needs din sila na kailangan natin lalo na yung mga wound care. Doon ka gagaling. Yung gagaling ka sa una sa medications. You'll know it by heart pagkatapos mo dyan ng mga medications. Tapos yung wound care, mapapamiliar ka sa mga wound vacs, yung paano mo lilinis yung mga wounds talaga. Matututo ka talaga sa skilled nursing. Oo, sa dami nila. Paulit-ulit yun. Every day. So every other day, meron kayong parang charting, parang ganun eh. Charting every other day and then the rest of every other day as well. Parang ganun. Oo. Ayos Kasi grabe ang dami ko nakausap sila, yung mga skilled nursing facility nila, ang patients nila is yung katulad sa long term, parang 1:70, ganyan. Grabe 1:60. And gusto nila mag-buyout sa mga employer nila kasi yun yung mga hindi mo na-expect na pagdating mo yung pala yung sinign up mo. Oo, yun pala yung sinign up mo. Oo. Mahirap. Hirap. Kasi din, medyo hindi safe, di ba? Sa lisensya mo. Kung exactly. Yun ang isang doon.
Pinaghirapan natin yung lisensya natin sa lahat ng mga nurses. Yun ang bahala mo kung saan dito sa atin Totoo. And then, so gaano kakatagal sa skilled nursing facility? So nag-work ako doon, parang a year lang. A year. Tapos naglipat ako ng hospital. Oo. So, from your transition sa skilled nursing facility and then to step down unit, nahirapan ka ba mag-transition o hindi naman? I mean, So, medyo sobrang dali. Ang nangyari? talaga? Oo. So, paano yun? So, ang nangyari, kasi alam mo na yung mga kasi may routine ka, mas marami yung pasyente, di ba, sa skilled. So, pagdating mo dun sa, sa step-down unit na pinagtrabahunan ko, which is yung state hospital, yung county hospital, siya, 4:1. Max na yun. So, kung may gagawin ka, sobrang minimal lang. Kasi may iba-ibang team, di ba? Mga wound care team, parang ganun. So, sa gamot, expert ka na sa gamot, talagang, lang, yung routine lang, mababago, pero mas nadalian ako, actually. Hindi ako masyado nahirapan. Kasi nasanay ka nang makipag-deal sa pasyente mo sa skilled nursing. Alam mo nang makipag-deal sa pasyente, sa family, di ba? Lalo sa skilled, family involved Oo nga Masyadong involved din. So, parang okay naman, hindi naman din masyadong pero may time na nahirapan ka sa mga kasama mo, pero lagi naman nandun yun Oo, kahit saan, no? Oo, kahit saan. May maging magandang kasama, merong hindi, pero ganoon talaga. Kahit saan ka pumunta siguro, hindi naman mawawala yun. Totoo. And then, so, doon naman sa step down, gano'n katagal bago ka lumipat sa neuro-trauma telemetry? So, anong nangyari naman din doon, kasi sa Phoenix siya so medyo malayo siya. So, nag-work lang din ako doon as for 1 year din. So, ang nangyari sa akin, masyado ako maagang umaalis sa bahay. Kasi, I have to beat the traffic. Kasi from doon sa lugar namin hanggang sa Phoenix, medyo traffic siya. So, pag hindi ka umalis ng maaga, mas stuck ka sa traffic, hindi ka makakarating sa hospital. So, gano'n katagal ang travel time mo? That time, parang 45 minutes, which is dapat malapit lang. Kasi, gawa ng traffic, kung Oo. So, anong nangyari? Parang napagod ba? Parang hindi naman, Tapos sa gabi, pagod na pagod ka na kasi babiyahe ka pa ulit pa uwi. Tapos, sabi ko, dito na lang ako, medyo malapit yung naging hospital ko noong time na yon. So, nandun na rin yung misis ko. Sabi ko, dito na lang tayo pareho sa hospital nito para at least dito na lang tayo. Malapit lang sa apartment namin noong time na yon. And gano'ng kalapit yon sa apartment niyo? So, parang 10 minutes. Wow, Side street grabe. pa. Side street pa yun. Isang diretso lang, nandun ka na. Malaking ginhawa yun Malaking ginhawa talaga. Oo. Pero marami akong natutunan dun sa county hospital kasi teaching hospital siya So, lahat ng mga new resident, the doctor, nandun lahat. So makipag-communicate ka sa doctor, parang masasanay ka ba? Tsaka nice sila. Medyo pa sila kasi mga new pa lang sila. Tapos talagang Tsaka very diverse yung mga pasyente doon. Tsaka mga nurses kasi nga state hospital siya. Yeah. So, okay naman siya. Pero doon sa pinagtrabahunan ko siya, adult PCU. So, lahat na yon. May neuro, may trauma. Parang lahat adult na tele. Okay. Okay. Pero, so iniisip ko lang kasi, sa pag-shift mo sa mga iba't ibang klaseng specialty, parang hindi ka naman nahirapan in terms of parang pag-apply doon kasi parang hinahanap ba nila before, parang dapat may experience na sa telemetry, ganon, o hindi naman? Ang nangyari doon, nag-apply ako dito sa hospital ko dati. Ito, yung sa ngayon,
dati pa, nasa skilled pa lang ako, hindi nila ako, parang ba't tina-turn down? Kasi siguro wala akong experience at that time sa hospital settings. Parang gano'n. So, nung nag-apply ako doon sa kabila, sa county hospital, after doon, instant. Siguro mga same day, may nag-email sa akin for interview ako dito sa hospital ko. So, ganun kabilis. Kasi meron kang experience. Parang ganun. Sa experience ko ganun na nangyari. Oo. Ayos And then, lastly naman, I remember share mo sa akin na nagtatrabaho ka currently sa acute dialysis. So, same lang ba yung hospital or iba yan? And then, paano ka naman nag-apply doon? So, same Since wala ka hospital siya. namang experience sa dialysis, diba? Yan. Oo nga. So, same hospital siya. Kasi, tapos for a long time, gusto ko talagang pumasok sa dialysis. Pero, alam mo sa dialysis kasi, tumatanda na dyan yung mga nurses. Kasi, doon nila gusto talaga. Kung sana yung turnover ng nurses, hindi ganun kabilis. So, walang bakante. Palaging walang bakante siya. So, this time, nag-check ako ng may hiring sila. So, apply ako, pero hindi agad ako no longer considered agad right away. Siguro pagkapasok ko, no longer considered. Kahit nasa loob ako ng hospital, yung sa inside ako. Sabi ko, ba't kaya? So, ang nangyari, tumawag ako sa unit. Kinausap ko yung manager. Yung manager mismo ng unit. Sabi ko, kasi kung hindi ko makukuha yung spot na to, baka hindi na. Sabi ko kasi nag-stay kasi doon yung mga nurses. So, wala akong experience. Luckily, na-train ako doon sa sa dialysis. Oo. Na-train ako doon from zero, from scratch talaga. Yeah. So, nakasurvive ako doon. Then, awa ng Diyos, isa ako doon sa ngayon isa sa 2 preceptor ng unit ng hospital na yun sa dialysis. So, nagpe-precept na ako ng mga bagong nurses na new hire sa dialysis. Baka maging preceptor pa kita doon. Oo nga. Pasok ka. Oo. Maganda siya. So, teka. So, ask ko lang. So, yung nag-start ka sa dialysis, gano'ng katagal ang training mo? So, ang binigay sa amin, kasi 3 kami na hired from inside na na walang experience. 10 weeks. 10 weeks na training yung binigay sa amin. So, talagang masasanay ka bago ka pag-isahin ng treatments. I see. And tama acute siya, hindi siya chronic, no? Acute, oo. Yeah. So, yung mga nasa hospital lang siya. So, ano yung nurse-patient ratio nyo dyan? So, kasi meron bedside, meron kaming portable machine na napunta sa mga bedsides. Then, meron kaming in-unit. Meron kaming 7 beds sa in-unit. So, pag nagra-run ka sa units, parang 2:1. And then, sa outside, 1:1 siya sa bedside. Yung mga patients sa ICU, nasa isolation. So, kami napunta sa kanila. Tapos, yung mga med-surg tele na pwedeng bumaba sa unit, na dinadala nila doon. I see. Okay. Ang galing, no? Yung, naalala ko lang kasi back in the Philippines, kasi ako nung nag-go-work, hindi namin nagagawa yung dialysis yung pupunta sa patient. Lagi yung mga patient yung pupunta dun sa unit. Unit, no? Ang galing lang na may ganong option dito. Magaling nga. Kung tutusin kasi sa Pilipinas, actually, very vague lang yung topic tungkol sa dialysis eh. Pag nasa school ka, hindi naman talagang na-tackle thoroughly eh. So dito ko na lang natutunan yung talagang detailed about dialysis. So hindi ko alam na kailangan pala ng faucet pagka pag-run ka ng dialysis. Talaga. I see. Teka, bago tayo mag-move forward lang,
So, nag-work ka sa SNF, sa step down, sa neurotelemetry, sa acute dialysis. Parang, can you share me yung mga challenges mo sa bawat unit na yon? And siguro, ano yung mga paborito mong um, part sa mga um, unit na yon? Okay. So, simulan natin sa skilled nursing. Aha. So, that time, first job ng bilang nurse. So, talagang ina-absorb ko lahat yung masaya siya. Ang schedule ko noon parang 5 days a week, 8 hours. Talaga. Yeah. I see. So, 5 days a week. Nag-start ako ng double weekend. So, 2 shifts, Saturday and Sunday lang. Off ako the whole week. Talaga? Okay. Then, sabi ko, ang hirap, nakapagod. So, nagpa-switch ako ng morning lang. Parang 6 to 2. Parang ganon, for 5 days. Then, off ako ng weekend. Doon, marami kang natutunan. Tapos yung mga kasama mo. Then, yung mga patients, resident patient. Yeah, patients doon, makikilala mo talaga kasi medyo matagal din sila doon eh. So, Totoo. parang magiging friend mo na sila. Alam mo na paano sila i-approach. Alam mo yan. Then, after that, nung nag-hospital na ako as a step down, doon ko naman natutunan yung iba-ibang klase ng cases kasi different from skilled nursing. Ito medyo medical na to. Yung alam mo ba yung after ICU, sila diyan. Medyo medical na siya. Medyo galing na doon sa mga after surgery or yung mga ICU na medyo nag-downgrade. So, medyo medical na siya, which is natutunan ko naman kung paano i-handle yung mga ganong situation. Na-apply ko naman dito sa neuro kasi yung neuro specific to strokes. Yung unit ng neurotele, not neuro PCU. So, specific sa stroke, sa mga about neuro. So, natutunan ko paano mag-assess, like yung mga NIH, kung look at this, like that. So, doon, thorough assessment ng neuro, mga stroke patients. And then after that, kasi yung neuro PCU na yon, yung first COVID floor sa hospital namin. Yeah. So at that time, when COVID hits, walang alam ang mga tao kung paano i-handle ang COVID. So, yung unit ko, fortunately, ang naging unang COVID unit. So ngayon yung hospital, nag-ask sa amin kung gusto mong mag-volunteer o mag-opt out. So I opted out because that time, pagka nagka-COVID, sabihin, mamamatay ka na. Parang ganun yung, yung stigma nung time na yun eh. So, anong nangyari? Nag-opted out ako, nilagay nila ako sa trauma. Kaya napunta ako sa trauma. PCU. Yeah. And then, when the time, eventually, all the units became COVID din eh. COVID floor lang. Kasi nag-spread talaga. As in, lockdown, walang family na makaka-visit. Talagang patient lang. Sad nga, sad. Pero totoo ang COVID. I saw it real talaga siya. Talagang nangyari. Talagang nakakaawa din talaga. Tapos sa trauma, maganda rin kasi different cases naman every day. Yung cases na hindi mo maiisip, nandun. Katulad ng? Halimbawa, self-inflict gunshots, nandun pa rin, buhay pa rin, pero wired shot. Alam mo yung mga bagay na hindi mo naman maiisip na mangyayari, talagang nangyayari, nandun siya sa trauma floor. Talagang nangyayari, merong mga cases na motorcycle, yung mga vehicular accidents, na talagang pag di ka mag-iingat, pwedeng mangyari talaga. Yung mga weird cases, pero nandun, tinitake care ng mga doctors sa trauma. So makikita mo yung mga cases na yun, which is parang nagustuhan ko siya kasi iba-iba everyday, parang ganun yung pakiramdam ko. Ibang cases Ma-action ha. Yeah. And then nung sabi nila, lahat na naging COVID, pinapabalik na ako sa neuro. Sabi ko, dito na lang ako sa trauma. So nagstay ako sa trauma. Yeah. That time.
bago nagpunta sa dialysis. Dialysis, I see. Wow, grabe. Naalala ko, habang kinikwento mo yung, yung experience mo sa trauma, naalala ko yung ina-assign ako dati sa ER, sa East Ave. Doon, ganun din eh. Talagang mga na-aksidente sa tawag dito, sa motor, sinaksak sa likod. Sobrang action din talaga, sobrang random. Talagang, kung iisipin mo, pwede mangyari, pero nangyayari talaga. Yung nakikita mo sa news, no? Ikaw na yung nandun para mag-assist ng patient. Mag-handle. Tama. Kaya, okay din. Masaya yung experience. Teka, ito lang, naisip ko lang totoo ba na since ikaw nag-jump ka from 3 to 4 unit sa nursing, masasabi mo ba na nagja-jump din ang salary ng nurse sa pag-transfer niya sa bawat organization or hospital, ganon? Or hindi rin talaga? In your experience? Yeah, in my experience, tumaas siya. So, ang nangyari, mas mataas ako sa skilled nursing. At first, mataas siya. Then, I jumped into the hospital. Medyo bumaba siya. Kasi kinonsidered nila ako as a new grad. Talaga. Oo. I see. So, new grad, which is at that time, parang 27. Sobrang baba. Sa ngayon, compared ngayon, I think ngayon ang medyo mataas na, mas mataas na. And then after that, then nag-jump in ako dito sa hospital ko. Nag-back up ulit siya. I see. Tapos every year naman nag-i-increase sila. So nag-accumulate siya. I see. Oo, no? Kasi actually marami nagsasabi sa akin, pati yung mga katrabaho ko na, kasi yung mga tao doon, tinatanong ko yung mga nursing history nila. Oo. Ini-interview ko. Tapos sabi ko, ikaw ba, nagtrabaho ka na sa hospital? Yung iba na nagtatrabaho sa hospital, sinasabi nila sa akin na nagtrabaho ko pero mas maliit yung offer sa akin sa hospital kaya bumalik ako dito sa SNF. So, based lang dun sa kinuwento mo, na-experience mo personally, na nangyari siya at totoo rin talaga na may mga time na mas mataas talaga sa SNF pala, no? Yeah, totoo. So, yun nangyari sa akin ganun. Tapos, nung nag-lateral move ulit ako dito na sa dialysis, ninegotiate ko na siya. Kasi, total may experience na ako. So, ito yung may offer ko. So, at least binigay naman nila yung gusto ko. Parang, Okay. And then, sorry Yeah. Isa pa to kasi sa mga question usually and maraming confused, no? So, ask ko lang din, yung experience mo sa skilled nursing facility, may mga night differential ba, weekend differential, or at least pick-up bonus? Kasi napansin ko lang, sa akin kasi walang ganon, pero may pick-up bonus. Pero sa mga kausap ko, totally, pagdating sa skilled nursing facility, totally wala silang incentives na kahit nagre-rely lang sila sa overtime na times 1.5 yung per hourly rate nila. Ikaw ba? Yeah, I think hindi ko maalala na meron. Parang wala din eh. Parang lang talaga, straight lang yun. And sa amin pa, ako wala akong weekend at that time. So, hindi ko nakikita yung weekend differentials. Wala din yung night kasi hanggang 2 o'clock lang ako noong time na yun eh. So, talagang straight hourly rate lang. Pero, sabi ko nga sa'yo, mas malaki pa rin kasi mas mataas yung bigay nila. So, nagulat ako nung una. Sabi ko, are you sure na ganyan kataas yung bibigay? Kasi galing ako sa mababa eh. Hindi na ako nagtanong ng 2 beses. Kuha na agad. Ganun. I see. Pero let's talk about incentives naman. Pagdating mo sa hospital, may mga ganun na? May mga bonus siya? Ito na lang. Actually, medyo generous nga ngayon silang magbigay ng bonuses eh. Umaabot na ng 15,000 eh. So, my time hindi ko pa inaabot eh.
Pero ngayon medyo generous sila kasi ewan ko siguro dahil din sa staffing kasi maraming travel assignments, kasi after nung pandemic nag-uso yan eh. So lahat ng I think one time the whole unit almost went to different state eh. So short staff talaga. Ubos. Ubos. Pero kasi mas malaki kita nila, for doing the same thing. Yeah. Pero yun lang, nagsuffer yung hospital. So ngayon, they're probably trying to get them back, yung mga experienced seasoned nurse na mag-sign in ulit sa kanila. Kasi parang contract yata yun. Parang 2 years, kailangan mo mag-stay. Parang, I think they're giving it hindi lump sum para siguro mag-stay sila. Hati-hati. Parang ganun. Ayos Wow, grabe. Dami mong experience na. Oo, dami na rin. Parang pwede nang isulat sa libro. Simula umpisa. And can you share yung kinuwento mo sa akin before na you took the bus for 3 years, no? Nag-uumpisa ka sa US kasi karamihan ng mga immigrants sa atin, ng mga nurses na bagong punta sa US, ang iniisip is, pagdating sa US, kuha ng bagong ganyan, bagong ganito. Pero though may mga nakausap rin ako na nagtitiis lang din sila. For example, ako, nag-Uber nga lang din ako eh. So, ikaw, can you share parang what took you 3 years to buy your first car, mga ganun? Yeah, so nung time na yon, bus lang talaga 3 years. Imagine 3 years. Tapos, 2 bus pa yung kailangan ko sakyan para makapunta doon sa caregiving facility. So, 2 bus. So, ang time namin nun sa work, parang 2 o'clock. Naalis ako sa apartment nun, 10 o'clock. Para lang makarating ako doon ng on time. Kasi yung bus dito, time sila eh. So, pag na-miss mo yun, wait ka na naman, it's either an hour or 30 minutes to an hour bago dumating yung sunod na bus. So, 3 years. Kaya umabot ng 3 years kasi unang-una wala pa akong credit score. At that time, mahirap kumuha ng credit card. Tapos, hindi lahat ng bank nagtatrust agad. So, ang nangyari, nagkuha muna ako ng secured, I don't know if you know that, secured credit card. Na parang may collateral ka, parang bigay ka ng 300, that's your yung money na spend mo, sa'yo pa rin yun. After a year, babalik nila yung 300, then bibigyan ka nila ng credit balance, yung credit mismo, galing na sa bank. And then another thing na in-applyan ko is yung mga store, mas madali silang nagbibigay ng credit card, which is use mo tapos bayaran mo hanggang sa mag-accumulate. Pero as I said, like, hindi naman din ganun kabilis. Kasi kung ang kita mo is ganun lang, di ba? Pag may credit card ka, spend ka, tapos di mo din nabayaran. So hindi agad tataas yung yung credit score mo. So at that time, ganun na nangyari. At saka hindi pa rin ako maalam mag-drive nun. So, I have to go through the process na, mag-aaral mag-drive, kailangan ng sasakyan. And that time, my brother is the only one that has a car. So, minsan, pag off niya sa gabi, kasi hanggang 10 o'clock yung caregiving job ko, susundin niya ako kasi wala nang bus nun eh. Talaga. Pero papasok sa trabaho, 2 bus everyday yun. Everyday for 3 years. For 3 years. Grabe yung pagtitiis din yun, no? Oo, sobrang init pa. Sobrang init, tapos dust storm sometimes. Sa ipagka-monsoon season, dust storm. Bus lang, wala akong choice. Hindi ako makakarating sa trabaho. Minsan meron akong katrabaho na friend ko din na binibigyan naman ako ng ride sometimes. Ride pa pauntang work at saka pa uwi. So, malaking tulong yun. Sa Ang galing lang na yun, no? Talagang
talagang kanya-kanyang challenges din sa Mm. buhay eh, no? Oo. Oo. Sa'yo na lang kung paano mo siya i-handle. Mhm. Yeah, Yeah. exactly. Exactly. And so naalala ko yung nag-uusap din tayo na nabanggit mo yung NSO malpractice insurance. Actually ito nagulat nga ako at natuwa din ako na na-mention mo yun, no? Kasi nabasa ko siya sa forums and yung actually yung marami din akong kilala na nag-avail din nito. Mhm. So, itong NSO malpractice, actually kaka-avail ko lang sa kanya 2 months ago ata, $129 for the whole year na. Yeah. So insurance siya for the practice to protect your license. May kilala ka ba na kinailangan gamitin to, or at least can you give me a situation? Yeah, so far wala akong kilalang kailangan gamitin. Buti naman. Kasi pero sa mga nababasa ko siya, kailangan mo mas ma-okay nang meron kaysa wala kung halimbawa kailanganin mo siya. So as I said, like it's only annual, so it's not monthly. So mura lang siya kung tutusin, di ba? Pero alam mo yung peace of mind na anything happen, meron kang matatakbuhan na magpo-protect sa'yo. Kasi ang nangyayari doon sa iba, wala silang insurance, even long time ago na yung nangyari incident, then suddenly may nag-complain. Ngayon, habulin sila, 'di ba? Pero wala silang insurance, so talagang madadamage ka talaga doon kung wala magpo-protect sa'yo. Tapos kung halimbawa naman na may nangyari that time and then I think hindi ka covered, parang hindi pa rin nila yata i-cover yung time na hindi ka covered. So, might as well from the beginning magkuha ka na para lang sa peace of mind. Lagi lang sa peace of mind. Kasi even though sabihin ng employer mo, oh yeah, meron kang protection. Pero at the end of the day, yung poprotektahan nun yung workplace eh. True. Hindi yung individual license eh. Siyempre, isang papanig yun. Totoo. At nakakatakot lang dun eh, no? Kahit matagal na, pwede pa nilang hukayin. Pwede nilang hukayin, kaya talagang kailangan may protection ng license natin. Totoo. Saka yun, proper documentation din. Kasi kung wala yun, sabi nila, if you don't document, it didn't happen, di ba? Yes. So, kailangan important din yun. Thorough, talaga, charting. Tsaka isa pa yun sa naidagdag ko, na unang worry ko nung bilang bago akong nurse, yung charting. Kasi di ba charting sa atin yung SOPAI, tapos paper pa nun. Yung pala yung charting dito, puro electronic, click-click lang. So, medyo okay. Yeah. Totoo. Grabe, naalala ko yun. Parang, bago ako makauwi, grabe, alam mo yun, bibilisan mo, sakit na yan dito, kakasulat. Kailangan mo na nandabook. Yun, kala ko ganun dito. Una, sabi ko, naku, patay. Dami na naman ito. Dito pala, puro click lang. So, at least okay pa din. Sabi ko nga sa'yo, kung galing ka ng Pilipinas, kayang-kaya mo ang dito sa US. Alam mo naman mga Pilipino, kahit saan ka pumunta, mabilis maka-adapt. So, kahit saan pang bansa yan, kahit iba pang language nila, galing ng Pilipino. Nakakagulat yung mga iba, no? Sa Japan, Yeah. sa Japan, sa Germany. Wow, paano iba-iba yun. nakikipag-communicate? Ngayon, meron din sa UK din. Marami nang ring Pilipino yata sa UK. Sobrang dami din. Yeah. So, saan na tayo nandito? Kung saan na tayo napupunta mga Pilipino. Pero okay lang. Yun talaga tayo eh. Doon tayo kilala eh, sa pagiging caring ba? Oo, totoo. Tsaka, alam mo, parang yung nagtatrabaho na ako sa SNF, doon ko lang parang na-experience na yung mga pasyente, they would prefer din yung mga Filipinos, no? Kasi iba nga talaga yung level of care natin. And then, I mean,
medyo negative kasi pag magsasalita ako tungkol sa Yeah, iba. yeah, Kaya talagang prefer lang nila, natutuwa lang din talaga sila pag yeah, ikaw na yung duty, ano? Kasi alam nilang yung mga request nila, mafulfill, yung mga ganun ba? Hindi yeah. mo sila papabayaan, no? Tsaka Ibang, for sure, yung mga naunang mga nurses siguro na na-experience nila, talagang positive na din talaga yung experience nila. Kaya, na-generalize na tayo. Kaya, okay naman. Di ba? yeah, Sa you have a, positive tama. way. Yeah, You have a point. Oo. Oo. yeah. Okay. And yeah, so dami natin yung napag-usapan tungkol work. So few questions na lang tayo. Can you Yeah. share lang, no? So what do you do during your day offs dito sa Arizona? So, kasi ang schedule namin, 3 days lang din. 3 days, 12 hours. Though meron kaming one day on-call a week. So, on-call ka for 24 hours. Parang ganun. Swerte mo pag wala kang tawag. Pero, pero pagka tinawagan ka, kailangan pumunta. So, pag wala namang pasok, kasi meron kaming isang anak, so halilinan kami, like, alternate kami ng schedule ni Mrs. 3 days lang din siya. So, para meron kaming time dun sa anak namin na 8 years old naman. So, hatid sundo pag may pasok. Tapos, at one point, nag-home health din ako. So, kasi minsan 4 days, parang nakakabato ba sa bahay? At one point, parang ganun yung pakaramdam na, pwede pa. Pag masipag ka kasi, pwede pa eh. So, extra job ka. Home health lang. Punta ka sa bahay nila, assessments, yung mga visit ka sa patients, houses nila. Tapos, da-drive ka lang. Medyo, yun lang ang problema kasi. Pero hawak mo, oras mo. Kung gusto mo matapos, tapos ka na, then tigil ka na. Parang ganon. Tapos, ang bayad niya is per visit. Kung ilan yung na-visit mo, kung masipag ka, madami mo visit mo, di marami kang income. I see. So sabihin natin sa isang araw, you decided to do home health. Nakakailang patients ka? So, mag-start ako ng 7:30 halimbawa, matatapos ako ng 1. Siguro mga 4 or 5 na yun na patient. So half day pala, no? Yeah, half day. Kaya pinipilit ko matapos isang half day para makapag-pick up ako ng bata. ng bata. Yeah, pero kung gusto mo whole day, mas marami pa magagawa. As in, kung masipag ka talaga dito sa kasi daming opportunity talaga. Tapos ang mileage mo bayad din. So lahat talagang well-compensated naman eh. Kina-compensate din nila yung gas mo. Oo. Tumigil lang ako kasi medyo sa malayo na napupunta yung route ko. Ang hirap din mag-drive. Lalo na pag maraming sa busy times, mga rush hours, medyo mabibilis na rin yung mga sasakyan. Tsaka mga truck. So, sabi ko parang hindi ako medyo safe sa So, nag-stop muna ako. Pero, yeah, pwede. Kaya maraming trabaho. Totoo, no? Ang dami talaga opportunity dito, no? Yeah. Sa US. Yeah. Ibang klase. Grabe, ang dami natin pag-usapan. So, may gusto ko ba bang i-share kasi naubusan na ako ng tanong? Basta, ano pa ba? Before pala ko nakuha yung license ko, nagtrabaho din ako bilang orbital welder. Imagine. Talaga? Ang layo na. For 5 years. Orbital welder. Oo, so, can you share lang anong ginagawa mo dun sa orbital welder? So, itong orbital welding na to, ito yung yung mga, alam mo ba yung naka-bunny suits sa clean room? Parang naka-bunny suits siya sa clean room. Tapos nagwe-welding kayo ng mga gas lines. Para dun sa mga sa mga ginagamit sa mga big machines ng mga manufacturings. Doon yun. Tawag doon orbital welding. So, nagtrabaho ko doon for 5 years. At the same time, nagke-caregiver din ako. So, 3 jobs at one time. Sabay-sabay yun. Bago ko nakuha yung nursing.
that time kailangan. Yeah, so talagang maraming experience. So as I said, kahit hindi ka nurse, kung nandito ka sa US, madami kang matatrabaho. Hindi lang porket nurse ka, nurse, di ba? Yeah, maraming talagang opportunity dito. Oo. Yeah. Okay. And Yeah, then na-share ko lang. And then before we finish lang dito, can you share us your future plans habang nandiyan ka sa acute dialysis? So in the future, plano kong mag-advance ng plano kong mag nurse practitioner. Hopefully matupad ko siya. Still on the planning of yeah. So yung wife ko is in the middle of her NP school. Wow. So hopefully after niya isa-isa lang kasi matindi din. Paperwork, alam mo sa atin pag nagma-master ka, ganun din dito. So hopefully wala pa akong pinagsasabihan. Kasi syempre, kaya mo na lang natapos na lang. Darating tayo doon. Sana talaga. Makakuha mo yun with the kind of person tsaka practice mo sa buhay. Sana talaga. Pare. Tsaka dasal din yun. One thing. Dasal din talaga at tiyaga. Hindi tayo makakarating sa dito sa atin right now kung walang tiyaga at saka dasal. Ikaw din kasi 'di ba, biro mo 3 years. Kung sa iba 'yon, magi-give up na waiting ako ng 3 years. Huwag ka lang, 'di ba? Parang ganoon. Siguro iba mas longer pa. Actually totoo. Yung iba mas longer. Pero nakakagulat din, may iba na parang ang pinakamabilis 7 months. Oh, wow. Paano 'yon? Hindi nila depende siguro sa needs ng employer. Premium processing ng papers and then laging kinukulit mo yung employer mo, yung lawyer mo. Pero ang kagandahan dun sa taong kilala ko is kumikilos din talaga, no? Yung lawyer nila, yung petitioner, talagang ready din lahat to. Kasi yung iba, parang pinaprocess nila yung papers ng mga applicants by batch. So, kahit tapos ka na, kompleto ka sa lahat, habang hindi pa nakukompleto yung batch nyo, hindi ipaprocess lahat ng papers nyo. Hindi talaga under yung process. Yeah, oo. Wow. So, ganun talagang case-to-case basis din talaga bawat employer, no, na nagka-file ng petition sa mga nurses. And then, before we end lang, no, can you share lang some tips, no, sa mga nurses na naghihintay ng petition nila dyan sa US? Anong mga tips mo to prepare them sa American life? Yeah, so ngayon kasi nasa YouTube na. So marami kayong mapapanood na video about what to prepare, anong kailangan nyo i-expect pagdating nyo dito. Sabi ko sa inyo, magtiyaga lang kayo. Tiyaga, then dasal, kasi then follow up lagi. As I said, yung mga employer kailangan pina-follow up din kasi para malaman nila na eager ka talaga pumunta, di ba? Willing ka talaga. Tapos minsan hindi mo na rin kailangan mapili. Kung ano yung dumating, sige lang. Then later on, pwede ka namang mag-change ng pathway mo. Basta makarating ka lang, yun ang important eh. Sabi ko nga, kahit ibang state yung mapuntahan mo muna. Then later on, pagkatapos siguro, punta ka dun sa favorite, yung dream state mo na gusto mong pag-workan, di ba? Mahalaga makapunta ka sa yung footstep ba? Maka-start ka lang. Yun ang very important. Tapos yun, lahat mangyayari yan, basta mag-iintay ka lang. Yeah. Kasi pagkatsaga. Tama yan. Sa tamang panahon, no? Bibigyan. Tamang panahon. Tsaka yan, ikaw yung patunay din, di ba? Na sa mga viewers mo, sigurado, inspired sila because of your videos din.
na nakikita nila. And now, you're here. So, talagang inspiring yun. Kaya pinapalo ko yung mga videos mo eh. So, then, hindi ko talaga alam na dito tayo magkakasama sa same state. So, I didn't know anything about it until yung post mo na nandito ka na. So, oh, wow. So, that's I was so excited talaga nung nalaman ko. Kaya sabi ko, oh wow. Pero buti, sabi ko, no, there's no way na mapapansin mo yung message. But I just tried it. So, I take time talaga to read the comments and mga message sa mga social media. I take time and reply talaga sa mga tao. Yeah, that's good. Kaya sabi ko, wow. Sabi ko, kasi na-inspired ako. For some reason, kalimitan hindi Phoenix yung napupuntahan eh. It's either Chicago, like Illinois, something like that. Or Florida, di ba? Doon yung ibang state na napupuntahan nung, at least yung mga kilala ko, tsaka yung colleagues ko, doon sila napunta. Wala akong naririnig na pumunta dito sa Phoenix. Kaya na-excite ako nung nalaman ko. Yeah, totoo. And actually the reason is may mga employers na doon yung headquarters nila sa Florida. Marami actually. Kaya talagang marami din na-assign doon. And sa Chicago. Ayan. Dito kasi sa Arizona, direkta ako nag-apply talagang nag-send ako ng resume ko sa facility mismo. So, medyo ibang pathway din. Hindi yung parang may third party. Right. So, yun ang tingin ko dapat gawin din ng iba. Yung narinig kong ganang storya, parang nangyari long time ago pa. Hindi nila na masyadong ginagawa yun, yung pathway mo. Parang bibihira na. So, swerte mo talaga. Oo, kasi kalimitan meron silang agency, di ba? Pero yung mga nakasama kong medyo matagal na dito na nag-same thing, hinire sila directly din. Pero long time ago pa yun, nung siguro maluwag pa, hindi pa ganun kahigpit. Yeah. So, at least may ganun na nga pala ngayon. No, may ganun yan. Okay. Yeah. Okay. Yeah, grabe. JC, I appreciate your time sa podcast natin. No, yeah. Tayo natutunan na naman. Thank you sa time mo din. Tsaka sa oras ng pagre-respond mo. So, magkakasama pa tayo soon. Definitely. JC, thank you so much for your time and I'll see you here in Arizona. Thank you. Okay.